Nagpapasakit sa mga biyahero ang init sa NAIA. Paano ba naman palyado ang ilang aircon at nagkaproblema pa sa kuryente? Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Simula kahapon, 2 aircon sa departure area ng Terminal 2 ang palyado o mahina ang hangin. Ramdam yan ang pamilya ni Jimmy Rabueno na biyaheng Boracay ngayong Holy Week. Yes, so mainit po, mainit. Pata mo pawis na pawis nga ang baby namin eh. Kasi baka papawisan, baka ubuhin. Di gaya niyan, mainit ang pawis sa likod. Sa Terminal 3, pinagpapawisan din ang ilang pasahero at ilang naghihintay na kaanak. Medyo mainit pa. Parang kailangan pa lamigan. Inumin akong tubig palagi. Mainit siya, unlike before or dahil sa naka-accommodate maraming tao. Bakit po nakatapat yung electric fan sa inyo? Oo, kasi mainit lalo na yung mga bata. Inano namin talaga sila doon sa may banda, doon sa may gitna. Kasi naiinitan nga sila eh. Kumuha pa kami ng mga soft drinks, tsaka juices. Ang init kasi. Pinuntahan mismo ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang pumaliang aircon sa Terminal 2. Habang ipinapaayos, naghanda muna ng mga cooler sa terminal. Init, bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan, no? Pinag-usapan na namin kanina ni GM, no? Na itutuloy-tuloy yung maintenance ng ating mga aircon, no? Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Yung iba dito, donated pa ng mga airlines, no? And kung minsan mahirap din kumuha ng mga spare parts, no? Pinapacheck naman ang mga aircon sa Terminal 3. Ayon sa pamunuan ng NAIA, posibleng nakaapekto ang init ng panahon dahil sa El Nino na sinabayan ng dami ng pasahero. Simula Palm Sunday, halos 400,000 na ang dumating na pasahero. Malapit na sa kalahati sa inaasang 1 milyong babiyahe sa paliparan ngayong Semana Santa. Ayon sa DOTR, mabilis ang usad ng pila sa check-in at x-ray counters. Malinis din ang mga pasilidad kabilang ang mga banyo na personal ding ininspeksyon ni Secretary Bautista. Sa mga bebiyahe at nagpaplanong mag-book sa susunod na araw, nagpaalala ang DOTR sa travel scam. Uso raw ang pagbebenta ng murang tiket na posibleng peke. Huwag basta-basta naniniwala doon sa mga murang pamasahe, murang ticket, no? Siguraduhin natin na yung binibilan natin ng mga tickets ay yung mga authorized representatives ng mga airlines. Sabi nga namin, huwag tayong maniwala doon sa nag-o-offer ng something na yung too good to be true, di ba? Kasi malamang yan na hindi totoo. Ang Bureau of Immigration naman, nilinaw na libre ang pagpaparehistro sa e-travel sa international flight. Kasunod yan ng reports na may nag-aalok ng hanggang 5,000 piso para sa pagpaparehistro. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.